Si Ronde Hollis Jefferson ay babalik na sa Agosto, ayon mismo dito sa mga reports na lumalabas, pero hindi ibig niya sabihin na maglalaro na to para sa TNT tropa. Ayon dito kay team manager Jojo Lastimosa, ang pinakamaaga na po pwedeng bumalik itong si Ronde Hollis Jefferson sa basketball ay Oktubre pa. Pero ang good news naman dyan, magkakaroon kasi ng break itong Governor's Cup ng halos mahigit isang buwan para bigyan daan itong Asian Games at yung mga FIBA qualifying games. So itong si Governor's Cup, magre-resume yan sa Oktubre, mga playoffs na nun siguro. So ibig sabihin, tamang-tama yung magiging balik nitong si Ronde Hollis Jefferson. Yun nga lang, ang magiging problema dito at magiging matinding tanong, pagdating kaya ng Oktubre ay nasa playoffs pa itong TNT tropa. Dahil sa ngayon mukhang hindi maganda yung lagay ng kanilang lineup. Nakita naman natin na sunod-sunod yung nagiging talo nila at yan ang dahilan kung bakit nga marami nagsasabi na dapat na nilang palitan itong kanilang import na si Darius Days dahil nga hindi ito nakaka-contribute. Alam natin na marami ng injured players dito sa TNT, so kinakailangan nga ngayon na yung kanilang import na si Darius Days ay makakontribute ng mas maraming puntos dahil ang dami nilang mga starters na hindi nakakapaglaro. Pero hindi yan nagagawa ni Darius Days, kaya nga gusto ng ibang fans ay si Ronde Hollis Jefferson na ang kunin nilang import. Pero gaya nga nung nabanggit natin, hindi pa ito ready maglaro. So ang kinakailangan gawin ng TNT habang wala pa itong si RHJ ay makakuha sila ng ibang import na pansamantalang magdadala dito sa TNT habang hindi pa nakakababalik ito si Ronde. Kung sa bagay ngayon, yung sitwasyon ng TNT parang parehas dito sa Barangay Ginebra na kumuha ng temporary import habang nagpapagaling mula sa injury itong si Justin Brownlee. Itong Magnolia Hotshots daw ngayon ay interesado na makuha ulit o makuha itong si Enoch Valdez mula sa NLEX Road Warriors na 4-0 na ngayon. Mukhang ito si Valdez ang nakikita ng Magnolia na isa doon sa mga players na pupwede na maging spark of the bench para sa kanilang roster at papalit daw nila si Rom De La Rosa para sa nabanggit na player. Bench player to si Enoch Valdez at konting minuto lang ang naibibigay dito ni Coach Jimmy Alapag dahil malalim din yung kanyang rotation. At sa tingin ni Coach L.A. Tenorio, magagamit niya talaga ang nabanggit na player. Pero ang tanong dito, kung ito ba talaga ay matutuloy kasi alam naman natin na NLEX nga ay 4-0 na at baka maging hesitant itong si Jimmy Alapag na baguhin yung lineup ng Road Warriors. Kung meron kang 4-0 record at alam natin mahirap yan i-accomplish sa PBA ngayon, abay kinakailangan siyempre na mananatili yung team na yan at ayaw mong galawin dahil siyempre kapag nagpalit ka ng player, kapag may inalis ka at may pinasok na bago, baka maiba yung chemistry niyan. Kaya sa tingin ko mukhang kinakailangan talaga na gumawa ng bagong hakbang itong si Coach Jimmy Alapag at itong si L.A. Tenorio. Kung gusto ni Tenorio makuha talaga si Enoch Valdez, mukhang kinakailangan siyempre medyo maganda yung i-offer niya. And in fairness, okay naman player si Rom De La Rosa. Sa totoo nga, mas mahaba pa playing time ni De La Rosa kaysa dito kay Valdez. So may mga nagsasabi nga na baka malugi pa ang Magnolia dito sa trade na ito. In the end, sa tingin ko, magkakaroon lang yan ng sabihin natin usapan pero hindi pa natin matitiyak kung magkakasundo sila dito sa posibleng paglipat nga ni Enoch Valdez sa Magnolia Hotshots. Pero kitang-kita naman natin na sa mga insiders na talagang interesado si L.A. Tenorio na makuha ang nasabing player dahil sa tingin niya ay magiging isa to sa mga tutulong talaga para dito makaabante ang Magnolia sa playoffs.